At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno? Opo. Umpisa lamang to. Grabe, buong bansa sobrang nagulantang sa pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi na siya magiging mabait dahil simula ngayon magiging mabagsik na siya para sa sambayan ng Pilipino. At mga kritiko nagulat din dahil halos lahat ng kabinete, mga sekretary ng Pangulong Bongbong Marcos ay pinapapasa ng resignation. At may isang comment mga kaibigan na ito raw ang mga papalit sa mga gabinete. Sino-sino sila at sang-ayon kaya kayo sa comment na ito? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. So maganda na nga itong ginawa ng ating presidente na hinarap niya yung problema na to, inamin niya mismo sa sarili niya na medyo naging mabait nga siya. So ngayon naniniwala po ako na ngayon nga po na makakita na po tayo ng malupit na Presidente Bongbong Marcos sa loob po ng 3 taon. At ito ho ba ang panahon na makikita natin from here on again yung sinasabi ng Pangulo na marahil kailangan ng mas mabagsik na pamumuno? Opo. Umpisa lamang to. Sir, wala ba kayong sisibaking gabinete ngayon? Kasi parang ganun po Yun yung pinag-uusapan natin kaninang baka dapat mag-sample kayo para kayo katakutan din po. Baka mangyari yan. Dito nga sa ginagawa namin performance review. Yun ang warning ko sa kanila and that's what we will have to look at again. Kung talagang may nagkukulang o corrupt, kung talagang masyadong mabigat yung kanilang kasalanan, kasuhan na namin. Grabe, buong bansa nagulantang sa bigla ang pagbabagong anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Simula na ng mas mabagsik na liderato. Grabe, 10 ng bansa ang sobrang nagulantang. Isang hindi naasahang pasabog galing kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang yumanig sa kabuuang sambayanan. Hindi na ito ang kalmadong lider na kilala natin. Simula ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos ay magiging mabagsik, matapang, at hindi na magpapadala sa mga pasimpleng pagpapalibidas. Pero bakit nga ba niya pinatalsik, pinagsumite ng courtesy resignation ang lahat ng miyembro ng gabinete? Hindi ito basta-basta. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, this is not business as usual. At dito nagsimula ang sunod-sunod na kaganapan na napaikot sa ulo ng makasambayang Pilipino. Pero teka, bakit ngayon? Bakit pagkatapos ng midterm elections? At bakit parang nagpapad siya ng bagong direksyon? Simula na ng isang malalim na recalibration. Simula nung ininunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos mismo sa BBM Podcast ang performance review ng gobyerno. Lalong naging malinaw ang intensyon, recalibration, ibig sabihin lilinisin ang sistema, aayusin ang pamahalaan, i-realign ayon sa tunay na pangangailangan ng masa. Pero hindi na pwede ang pabagal-bagal, hindi na uso ang palusot, at higit sa lahat hindi na dapat politika ang umiiral, kundi resulta. Sino ang matitira? Sino ang mawawala? Pero teka lang, tanong ngayon, sino ang matatanggal? Sino ang mananatili? At sino ang biglang mawawala ng parang bula? Kabilang sa mga nagsumite ng courtesy resignation, sina Finance Secretary Ralph Recto, Defense Secretary Gilbert Teodoro, Education Secretary Sani Angara, at marami pang iba. They may be showing support sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos, pero halata rin ang tensyon sa hangin, may kaba, may agam-agam. At ayon pa mga kaibigan, sa isang comment section na aking nabasa, ito daw ang listahan ng mga graceful exit na nag-confirm na nagbigay ng dignified bow out. Sila Dameo, Guevara, Martires, Recto, Ruiz at marami pang iba. Mga pangalang may bigat ngunit marunong ting bumaba ng entablado ng may dangal. At sabi niya, may mga papalit na mga bagong mukha na posible na mga bagong mukha sa kabinete. Sa tingin niyo mga kaibigan, sang-ayon ba kayo dito? Una, si Clarita Carlos, brainy, strategic, tahimik pero malalim. Claire Castro, firm, fearless, hindi basta nagpapadikta.
Trillanes, polarizing but undeniably bold. Jake Pulido, matagal ng under the radar pero mabangis sa trabaho. Benhur Abalos, loyalist, operator, may sariling fanbase. Si Magalong, the general na may clean slate appeal. At huli, sinasabi dito, dark horse daw, si Atty. Libayan, kilala online pero may appeal sa masa at sa mga kabataan. Sa inyong mga kaibigan, sino ang mga nasa listahan ninyo na posibleng pumasok sa kabinete at maging sekretary sa administrasyon ni Pangulong Marcos? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin kung sino-sino ang inyong natitipo. Therefore, ito na nga ba ang bagong lineup na mas results driven at mas mabilis kumilos, o baka isang bagong ito pa lang ito ng mas malaking plano? Bagong mukha, bagong simula. Sa huli, ang tanong ng bayan ay simple lang, para ba ito talaga sa sambayanan or may mas malalim na motibo? Pero habang ang ilan ay nagtatanong pa rin, isang bagay ang malinaw. Nagising na si Pangulong Bongbong Marcos, at kapag ang isang leader ay handang magsimula muli, kahit pa masaktan ang kanyang sarili mga tauhan, ibig sabihin ito'y seryoso siya. Seryoso sa bayan, seryoso sa pagbabago. Kaya game na ba tayo sa bagong kabanata? Abangan. 112 verse 14 to 16. At nasumpungan niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga mamalit ng salapi na nangakaupo roon, at gumawa siya ng isang panghagupit sa yari sa mga tali, at pinalayas silang lahat sa templo, pati ang mga tupa at mga baka, at ibinuwal niya ang mga dulang na mga mamalit ng salapi, at ibinuluwak ang salapi sa lupa. At sa mga nagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, alisin ninyo rito ang mga ito. Huwag ninyong gawing bahay kalakal ang bahay ng aking ama. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaibigan, kung sa politika ang mabagsik na hakbang ni PBBM ay nagpagulantang sa buong bansa, lalo na sa pananampalataya, may isang leader na talaga namang hindi mananahimik. Ito ang ating Panginoon Jesus. Sa 1 chapter 2, hindi ang maamo, tahimik o palangiting Jesus ang nakita ng mga tao, kundi isang Jesus na may banal na galit, nagsagawa ng malinaw na paglilinis at nagsabing hindi pwedeng paglaruan ang sambayanan ng Diyos. Pero hindi ito tungkol sa paghiganti. Hindi rin ito simpleng galit. Ito'y dahil ang ating Panginoon Jesus ay may malalim na pagmamahal sa kabanalan at sa taong bayan na dapat lumalapit sa Diyos Ama ng malinis ang puso. Therefore, kung sa gobyerno hinahangaan ang tapang na mag-recalibrate, sa pananampalataya, mas dakila ang ating Panginoon Kristo na nilinis ang templo ng hindi takot, kundi may katotohanan at pagmamahal. Tanong kaibigan, templo rin ba ng Diyos ang buhay ko ngayon? Kung ang ating Panginoon Jesus ay biglang pumasok sa templo ng puso natin ngayon, ano kaya ang alisin niya? May kailangan bang iligpit? May kailangang iwan? May kailangang baguhin? Hindi lang ang gobyerno ang kailangang linisin, pati ang puso natin kaibigan. At kung ang ating Panginoon Jesus ang hahawak ng recalibration, tiyak, hindi lang performance ang mababago, kundi ang ating buong buhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi natatakot magsalita ng katotohanan. Linisin niyo po ang aming puso, tulad ng paglinis ng aming Panginoon Jesus sa templo. Ayusin niyo po ang aming mga motibo. Palitan niyo po ang politika ng puso ng kabanalan. Gawin niyo po kaming masunurin sa iyong kalooban dahil tunay ka pong hari at tagapagligtas ng aming buhay. Sa iyo ang lahat ng kapangyarihan ngayon at magpakilanman o aming Panginoon Diyos. At patunayan niyo po kami. Gawin din ang aming Pangulo, ang mga gabinete, ang lahat ng mga leaders ng aming bansa, ang mga mamayang Pilipino at maging ang buong sanlibutan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan po kami at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy.
na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.